remember the community pantries from the pandemic? Well, they're back, and this time for drivers and riders feeling the squeeze from oil price increases. At ang pasimuno ulit ay si Ana Patricia Non, Community Pantry Organizer. Magandang gabi sa iyo, Patreng. Welcome to the big story. Good evening, ladies, Ses, Sean at Pauline. Salamat sa pag-interview. Long time no see. Oo nga, Patreng. Sorry. So, nagsimula na ba o saan pupunta ang ating mga tsuper at ibang kababayan sa community pantry na yan? Actually, galing ako doon kanina. Nag-start na siya yung area namin dito sa Maginhawa, kung saan yung original na pwesto ng community pantry. So, ang goal naming mga pantry organizers, kung ano yung pinakamalapit na terminal sa atin, or kaya yung mga commuters, pwede mag-abot ng kung ano yung kakayahan ng mga tao. Delata, pagkain, sandwich, ulam, alam mo. Parang yun yung goal namin. So, sa ngayon, merong Pasig, Maginhawa, Baguio City, merong Mindoro, magkakaroon sa Laguna, merong Valenzuela. So, meron sa Kalayaan din. So, tuloy-tuloy siya. Tapos yung ano rin namin, call din namin, walang ownership yung pantry. Never na kailangan magpaalam sa akin. And ako mismo, hindi ko kino-consider na ako yung pasimuno or leader kasi walang hierarchy sa pantry. Parang pantay-pantay yung nag-organize and even yung mga pumipila. Kamusta naman yung response? Response ng mga tao. Oo. Actually, very active yung mga tao na may nag-message sa akin, actually family friend, na sakto lang, hindi ko naman siya masyadong ka-close. Sabi niya, nawalan ako ng work, pero gusto ko mag-donate sa drivers natin. Sabi ko, hindi ako kung nanghihingi ng Pera. monetary donations, pero kung gusto mo, sakto mamamalengke ako, isasabay kita. Tapos parang ang messaging ng mga tao, even my office mates, ang sabi nila, parang nakakadurog ng puso. As in, ganun yung sabi na, pag napapanood ko yung interview ng mga drivers, hindi ko kaya yung situation nila. Naaawa ako. Tapos pila rin ng ayuda. Parang hindi ko matanggap na yung mga drivers kaya nilang mag-drive, maghanap buhay. Tapos ito na naman tayo sa ayuda. Okay, may mabibigay sa kanila pero katulad ng sabi sa interview kanina, hanggang 3 days lang. Pero alam mo yon, willing sila mamasada pero lugi sila. So parang dun pumapasok yung pantry talaga ever since na kaya naming mag-ask ng accountability at the same time kaya gumawa ng action for the community na kayang pagsabayin yon. Alam mo, Patreng, dami nga nagsasabi, buti pa kayo, no, yung mga community pantry organizers, agad rumesponde. I just wanna ask, no, nung nakita ko kasi sa social media, nung nire-open mo yung dyan sa Maginhawa, pero yung other community pantries, like you mentioned, Baguio, Laguna, and other places, ano yun, sari-sarili na lang din ba silang nag-open? Or sila din ba yung nag-open ng pantry noong time ng COVID? May GC kami actually na hundreds yung members. So, nagko-coordinate kami doon, nag-usap kami lagi, ganyan. Actually, ngayon lang siya nagbalik sa form ng pantry, pero tuloy-tuloy yung relief ops, parang emergency response pagka may sunog, pag bagyo season, tuloy-tuloy yung kitchens. So, itong mga pantry organizers na sa Pasig, sila na yung original. Yung sa Baguio, sila rin yung, alam ko, nag-pantry rin sila dati. So, yung iba original, yung iba ngayon lang. Tapos hindi ko naman kino-coordinate lahat. Parang mas siya, walang one size fits all yung pantry. So, siya, depende sa community, depende din talaga sa kakayahan. So, kami, parang yung iba matagal lang kakilala, yung iba ngayon pa lang namin na-add sa GC, ganun. Yung mga gustong sumali dito sa GC, in case interesado sila pero medyo lost sila sa kung paano ba to i-start, no? Kasi ang dami rin nagsasabi, including our business tycoons, na parang this could be worse than COVID eh. Diba? At saka yung COVID, parang lahat tayo naapektuhan, pero ito kasi parang may frontline na naapektuhan, which is yung mga tsuper nga. Paano sumali sa inyo kung gusto? Actually, hindi nga kailangan sumali sa amin to community pantry. Maglabas lang ng anything nang meron tayo o kaya kung magko-commute ka, magdala ka ng extrang pagkain sa bahay niyo, bigay niyo sa driver. Ang
unang naalala ko talaga do'n, merong isang jeepney driver na in-interview na hindi na daw siya makakain ng lunch kasi kulang yung kinikita niya. So, sin-skip niya yung pagkain. Tapos imagine kung may dala kang pagkain para sa driver, less na gastos niya that day, mapupunta pa para sa family niya. So, yun yung idea namin na paano ba makatulong. And sa totoo, yung mga pantry organizers, madaming anak ng drivers. Tapos madami kami community pantry organizer na mismo drivers natin, lalo na yung sa Katipunan, dito sa UP Katipunan, UP Ikot, mga community pantry organizers din sila nung pandemic. So sila noon, sila ang nagbigay. Kumbaga, kung ano ba yung kaya nila. Mm-mm. Tas ngayon na sila na ang nangangailangan. Oo. Tas yun, yung experience ko kanina sa Maginhawa. Galing ako trabaho, dumiretso ako sa pantry. Sabi nung mga driver, madami pong nakakuhang mga rider. Sabi ko, buti alam nila yung pantry, ganyan. Sabi ng mga tricycle, ay hindi po, pinapara po namin sila para makakuha din sila kasi kami nakakuha na. So may ganong klase ng awareness among them na ay sila rin, i-share din natin sa kanila. So far, Patreng, ano ba yung mga items na mabilis maubos, ano? Siyempre, yung mga kapatid nating mga tsuper, may mga pangangailangan din yan, ano? So, gaya ng sinabi din ni Sean, para dun sa mga gustong magbigay or magtayo din ng sariling community pantry, ano ba yung mga items na dapat nandyan? Gusto ko yung Pawi para targeted. Yes. Actually, hindi na kami choosy. pero Okay. pero kung ako kasi, ang personal na opinion, maski pagkain, na tinapay, kanin, ganyan. Tas kung gulay, ito yung lagi kong sinasabi, maganda yung main ingredient. Kunyari, sayote, ampalaya, upo, kangkong, kasi ulam na siya eh. So yung mga recados like bawang sibuyas, kamatis, paisa-isa lang naman yung bili niyan. So kung may bibili na gulay, yung pangbusog na pang-ulam na ng family, yung suggestion. Pero tokwa, okay siya, 5 pesos lang isang block ng tokwa. So mga ganun, anything naman ay tatanggapin, anything naman ay mabilis maubos dahil daanan talaga siya. Pero ang suggestion ko talaga, kung sino yung pinakamalapit na driver, pinakamalapit na terminal, focus tayo doon, ganun. At nakakalungkot talaga, Patreng, din, ano, because it's been 6 years already since COVID, since nagtayo tayo ng mga ganitong community pantry, and now we find ourselves in this situation again. Pero what can you say about the government's response so far? Oo nga eh, nung magbubukas ako ng pantry, so 2 days ago, naisip ko parang, ay magbubukas uli ng pantry, ganyan. Tapos parang, ganito na yung nangyari dati, tapos ngayon ulit, ganyan. Tapos malungkot siya actually. Malungkot siya kasi yung nag-start ako ng pantry, ang una kong initiative ng pandemic ay para sa drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, kasi tigil pasada, sila rin yung unang naapektuhan. Tapos after 5 years, ito ulit tayo. Magpa-pantry ulit, ganyan. Tapos yung pantry, okay, message of hope siya, kindness, sa problema ng pandemic. Pero yung experience ngayon, merong malungkot na nangyayari. May mga nagugutom, may mga naapektuhan. And ako bilang simpleng citizen na middle class din, ano ba yung best na magagawa ko? Ganun. So ganun lang din dati. Pero tas ngayong nabukas uli yung pantry, parang, ay ito na naman tayo, tumanda na ako, hindi na ako, wala na ako sa youth sector, tapos ito uli yung gagawin nating best effort for the community. Malungkot siya, pero ang reassuring ay hindi na ako mag-isa, kasi nung sinabi ko na, ay mag-pantry tayo bukas, meron na akong mga kasama sa pantry na, ay sama ako at tulungan kita magbuhat. Yung mga nanay sa KNL, sabi, nandito lang kami, message mo lang kami pag may gagawin pa tayo. Tapos yung sa government response, actually siya yung pantry, nag-start siya nang hindi ka mapakali, hindi mo alam na ano bang pwede kong gawin, ano ba yung pwede kong i-express, ganyan. Tapos medyo
for me personally, disappointing siya kasi sila yung nasa power. Tapos lahat naman tayo creative, sila yung may budget, ganyan. Tapos hindi ba natin kayang aralin yung taxes natin? Hindi ba natin kayang isuspend yung taxes? Hindi ba natin kayang magkaroon ng mga libreng sakay? Hindi ba natin kaya i-hire muna yung mga jeepney drivers na i-hire tong mga kahit alam mo yun, kahit government employees na ito kayo na magse-service muna tas may sure kayong kita, ganyan. Mga ganong idea man lang. Tapos ang malungkot kasi 'pag hindi kumikita yung mga drivers natin, titigil sila ng pasada kasi lugi naman sila. Tapos yung may-ari naman ng mga sasakyan na middle class, hindi rin makabiyahe. Gusto nila public transport kasi mahal din yung gas, pero walang pumapasada. So ano mangyayari sa ekonomiya natin sa Pilipinas, 'di ba? Parang ano, malulumpo tayo dahil sa ganitong sitwasyon. Okey lang sa'tin na may frontliners na maapektuhan, na totoo naman talaga 'pag nagtaas yung presyo ng pamasahe magtataas lahat. Pero ano, pahihirapan lang din natin yung mga drivers na 'to, na sila rin yung nahirapan nung una, gano'n. So, gano'n yung experience ngayon. Tapos yung sa ayuda, okey may ayuda pero sinasabi ng mga drivers, kaya namin mamasada, kaya namin magtrabaho, ilang years na namin 'to ginagawa. Tas yung ayuda 3 days lang kami magsu-survive. Tulungan niyo naman kami long term. So parang alam mo yun, parang konting creativity naman, konting effort naman from you guys, paggalawin niyo naman yung baso para sa mga taong 'to. So yun yung frustrating and kaya kami nagko-community pantry kasi kaya namin ibigay yung best namin. Kaya namin mag-effort kahit maliliit yung mga sahod namin, delayed yung sahod namin, may best kaming puwedeng gawin. Kayo, ano yung best na puwede niyong gawin para sa mga taong 'to? Parang gano'n yung pakiramdam ngayon. Pero kahit na yung ginagawa mong yan ay isang siguro matutusok, it'll prick their conscience. Ewan ko lang kung meron pa silang konsyensya, di ba? So, yung ginagawa mo isang pagtusok sa kanila. So, maraming salamat. At, Patreng, yung mga kung hindi pagkain, pwede rin bang ibang items? Oo, ano pa ba, yung iba kasi iba actually kunyari may areas dito na may mga nasunugan. So parang yung pantry, nag-start sila na, okay dito magdala tayo ng damit. Ang best talagang, donation para malaman natin ay makipag-usap tayo sa mga drivers. Malay natin, ay dito po sa Baguio madami kaming gulay or dito sa area namin madami kaming gulay, mas kailangan namin bigas. Parang maganda rin makipagkuwentuhan, integrate sa mga tao para malaman natin ano yung puwedeng tulong na mabibigay natin sa kanila. Sige, hanapin na lang pinakamalapit na pantry sa lugar mo. Tapos doon Or ka... mag-start ng sariling community pantry sa areas nila. Alright. Thank you so much for the inspiration, kahit na frustrating. Oo naman. More power. Patreng Salamat. Community Pantry Organizer.